Welcome back to Recontech channel. Ito, mayroon tayong gagawing uli na electric pan base sa mga inaangal at nirereklamo ng mga viewers at subscriber ni Recontech, na ang sinasabi nila, Mr. Recontech, maganit lang umikot kanina, nilagyan ko ng langis ang kanyang busing. Pagbalik at pagsaksak ko ay ayaw nang umikot. Bakit kaya? Yun ang kanilang inirereklamo kay Recontech, na hindi naman masagot ni Recontech kung anong ang solusyon dahil hindi naman nila sinasabi kung ano ang talagang nangyari. Kaya gagawa tayo ng isang senaryo na katulad nito ay umiikot din sa una at mabagal din umikot, pero nung nilagyan na natin ng langis ay may nangyari sa kanya na hindi natin inasahan. Kaya panoorin nyo ito sa mga nagtatanong sa akin upang kayo ay magkaroon ng idea on how to handle those kind of situation na tinatanong nyo kay Recontech. Oh, yeah. Okay guys, come on. At atin nang umpisahan. Katulad yan, maluwag naman kung i-spin ng kamay. Tapos, saksak natin mamaya upang makita nyo kung ano yung current condition ng electric pan na ito. Okay, yan na. Ilalagay ko lang sa saksakan upang makita ninyo. Yan. Kita nyo? As you can see guys, mga viewers ko, umiikot siya, di ba? Ayan. Gumagana ang kanyang LEC. May kaganitan nga lang. Medyo mabagal siya. Okay? Kaya ang gagawin ni Recontech dyan ay lalagyan ng langis ang kanyang busing upang ito ay lumuwag. Okay, kalasin ko lang mga guys. Pero bago natin kalasin yan, syempre hindi nakakalimutan ni Recontech na mag-shout out sa mga patuloy na nagsusubscribe sa kanya. At sa mga magsusubscribe pa lang, huwag niyong kalimutan pagkatapos niyo mapanood ang video na to para kayo ay mabahagian ni Recontech. Shout out sa mga sumusunod: Josephine Arcayos, Edgar Reyes Encio, Eduardo Macatuno, Wilson Torres, Tofi Avatar, Cheryl Angeles. Stay safe everyone. Sabi ng viewers natin ay mabagal lang daw umikot. Ang akala niya ay maganit ang busing. Kaya nakita niya yung video ni Recontech ay ginaya niya ito. At nilagyan niya ng langis dito sa may busing, sa looban dyan. Siguro ang ginawa ng ating viewers ay gusto rin niyang gayahin yung ginawa ni Recontech. Nilagyan niya ng langis dyan. Pero paano niya kaya nilagyan ng langis? Malamang ay binaklas din naman niya ang loob ng motor. Kaya yan guys, antabayanan ng bawat isa at atin ang umpisahan ang pagbabaklas ng mga kasukasuan. Simulan natin sa center lock ng LEC. Ayan. Lalong-lalo na sa mga newbie na nag-a-idolize kay Recontech, malamang ay sila tong nagme-message sa akin na, Mr. Recontech, tulungan mo naman ako. Ginawa ko yung electric pan ng tiyahin ko. Mabagal lang umikot. Nilagyan ko ng langis ang kanyang busing doon sa may bulak, sabi niya. Katulad ng ginawa mo. Pero nung pagsaksak ko, ayaw na pong umikot. Ano kaya ang problema? Yun ang kanilang isinusumbong sa akin. Kaya napakahirap naman mag-isip ng matinding solusyon para maibalik sa dati ang buhay ng kanyang o kanilang electric pan. Kaya si Recontech ay nagsadyang gumawa na lang ng video na katulad nito upang aktual natin na magagawa yung senaryo na pwedeng nangyari sa ating viewers o ating subscribers na siguro ay naglakas loob na gumawa
ng kanyang electric fan o electric fan ng kanyang tiyahin dahil may napanood siya kay Recontech. So, ibig sabihin, kung si Recontech nga nagawa niya, ako pa kaya? Ganon siguro ang kanyang prinsipyo. Pero anyway, si Recontech ay nandito ngayon at gumawa ng isang video na katulad nito upang ma-experience natin lahat. Ang katanungan naman ng aking viewers ay tanong yan para sa lahat. Tanggalin muna natin sa swing arm para yung motor ay ating mabuksan. Dahil malamang ay ganito ang ginawa ng ating viewers na nag-message sa akin. Oops, akala ng iba ay si Recontech ay gumagawa lang ng kwento. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo ang message ng isa nating viewers na nagtatanong sa kanyang problema at na-experience sa kanyang ginawang electric fan. Base sa kanyang sinabi, dati naman daw gumagana na stock up lang ang shafting. So niliha niya ang shafting tapos nilagyan niya ng konting langis sa magkabilang busing. Bakit ayaw pa rin umikot ang shafting? Yun ang kanyang katanungan. So sa conclusion ni Recontech, base sa paliwanag niya ay binaklas nga niya yung motor. Kung si Recontech ang mag-a-analyze sa sentence. So ang gagawin natin o gagawin ni Recontech ngayon ay babaklasin din niya yung motor para alinsunod dun sa senaryo na ginawa ng ating viewers o subscribers na nagtatanong. Kaya ang gagawin natin guys ay walang choice kundi paghiwa-hiwalayan din natin yung casing ng electric fan na ito. Wait nyo lang until further explanation para mahuli natin yung case ng ating subscribers. Ayan guys, almost tapos na tayo sa kanyang screw. Tanggalin na lang natin pa isa-isa upang mapaghiwalay natin yung kanyang casing. As you can see guys, okay, dahan-dahan nating ililayo o ilabas ang kanyang rotor. Ayan, you can see guys. Yun. Napakalinis ng ating pagka-oops. Ayun, nalaglag. Malamang ay ganito ang nangyari doon sa nagtatanong na ating viewers. Nalaglag din niya yung motor pero hindi niya binanggit doon sa kanyang pagkaka-explain at pagkakatanong. Malamang ganito guys ang nangyari sa kanya. Kaya imposible na may nangyari na naputol na wire kaya nung pagbalik niya ay ayaw nang gumana or umikot ang kanyang shafting. So ang ginawa niya dahil sa pagkataranta niya ay dali-dali na lang niyang tinalian ng tie wrap katulad niyan. Hindi na niya in-inspect o binisita kung meron bang naputol o wala. So most probably ito na yung magkakasolve ng kanyang case o experience na nagawa. Ayan, tinahirap na agad. Malamang ganito ang nangyari guys. Ayan. Dahil sa katarantahan, after niya na mahulog o mabitawan, ay tinalian na niya agad without knowing na may naputol na wire. Ayan. Saka siya ngayon nagtanong kay Recontech. Dahil alam niya na si Recontech ay makakatulong sa kanya. I am proud to be Recontech guys. So ayan guys, lalagyan din natin ng langis na katulad ng kanyang sinabi ay nilagyan niya ng magkabilang busing, nilangisan niya. Tapos ay ibabalik na natin. Sadyang hindi tinignan ni Recontech kung may naputol na wire para yung ating pagsasadula doon sa kanyang katanungan ay o message kay Recontech ay magawa nating maipaliwanag. Wait nyo lang at aking ibabalik sa kanyang casing. So ayan, atin lang iiskruhan ng 4 na piraso para maganda yung pagkahapit at maging free wheel yung kanyang rotor. Yan, kasi ang sabi naman niya dun, free wheel naman ang kanyang rotor.
Yun. Lalagyan natin ng indicator para mas malinaw pa sa inyo, lalo na sa mga nanonood ngayon. Ayan, lalagyan na natin ng indicator para makita natin ang paggalaw ng rotor kung walang problema sa motor. So, ayan, pre wheel naman, as you can see guys. Ngayon, atin nang subukan. Ipa-plug in natin. Ayan. Ito na ang ating plug. Plug in. Then, itry natin. Oops, wala nga. Walang paggalaw. So, Sir Edgar Reyes and Show, ganito ba ang nangyari sa electric pan na ginagawa mo? Parehas na tayo ng problema na na-experience. Ngayon, ito naman ang gagawin ni Recontech. Manood ka at maging sa mga newbie na napadaan sa Recontech channel ngayon ay panoorin nyo ito at baka ay matulungan din kayo. Ayan guys, baklasin natin yung mga tornilyo. I-pass forward na lang natin para ang everybody ay hindi mainip sa pag-aantay kung paano gawin ni Recontech ang electric pan na ito. So now, Recontech will start the operation. Ayan, watch mga guys. At maging kay Sir Edgar, panoorin mo na ito. Ayan, ating tatanggalin yung kanyang tie wrap para ma-opera ko. Ayan. Ay malamang, nung mahulog ito ay mayroong naputol na wire. Kasi, base sa pangyayari, nagana naman nung una, umiikot naman. Pero nung malagyan na ng langis, napasama pa. Ayaw na tuloy umikot. Dahil nga doon sa aksidente na pagkalaglag niya during pagbabaklas ng motor casing. So, ayan. Medyo kailangan lang ng patience dito dahil hahanapin natin yung naputol na wire. So, watch nyo guys. Pag nakita ko naman ay isi-share ko sa inyo para to see is to believe ba? Ganon. Tsatsagain lang na hanapin na Recontech dahil nandyan lang yan eh. Ilang wires lang naman yan, hindi natin dapat katamaran na hanapin. 6 na piraso lang na dugsungan yan. Hindi naman libo-libo. Kaya malamang na malamang ay nandyan lang yung sira. Salamat sa pag-aantay. Kumuha lang tayo ng magnifying glass dahil si Recontech ay may kahinaan na rin ng mata. Ayan. Para yung maliliit na hibla ay makikita natin. Right after na mahanap ni Recontech kung along wire dyan yung naputol ay isi-share niya sa inyo para kung kayo man din ay maka-experience na ganitong problema ay mareresolba nyo din sa inyong sariling kakayanan. Okay? Hindi namin makita Recontech, nakaharang naman eh. Ayun, iaayos natin guys. Ang lakas ng bulong mo, narinig ko. Okay, agree. Ayan na, atin nang ipupwesto. Nga naman, paano nga naman niya makikita kung nasaan yung wirings na putol? Kung marami man. O ayan. Ipupwesto natin. Ayan, o. Kita mo na ba? O naguguluhan ka pa rin sa dami ng wirings? Ayan, o. O. Pero wait lang, paano naman ako? Paano ko siya mahanap? Kailangan ko din gamitin ang magnifying glass para ma-identify ko kung nasaan nga ba yung putol. Yun. Nakita nyo yun guys? Nakita na ang salarin. Ayun o, yun. Kita nyo to? Ito, yan. Wait lang, at isi-share ko sa inyo. Meron akong nakitang isang hibla na putol. Ayan. Paano bang magandang i-share ito sa inyo? Kumikinang yung aking tweezer kaya hindi nyo ma-identify. Ayan, yan. Yun o. Gumagalaw o. Wait lang, kukuha ko ng magandang angle.
Kahit panandalian lang ay makita man lang nyo. Ayun. Nakita nyo yan guys? So ang gagawin ni Recontech ngayon ay kakayasin natin yung dulo upang maidikit natin sa kanyang pagkatanggal. Ayan ay natanggal sa kulay blue na wire na papunta ng kapasitor. Okay guys? So since na nakita na natin yung problema, atin lang hihilahin ng bahagya para medyo humaba pa siya. Para si Recontech ay hindi rin naman mahirapan na magbalat o kayasin yung winding coil. Kasi yan po ay may balot. Yan, may balot po siya. Ang tawag dyan ay varnish o coating. Ayan, nakita nyo yon? Kinakayas na ni Recontech para maihinang natin sa kanyang koneksyon. Ngayon, atin namang isusolder sa kanyang dugtungan sa kulay blue na wire. Yung kulay blue na wire guys ay papunta siya ng kapasitor. Ayan, tapos na. Hopefully, ito lang yung culprit sa problema ni Kuya Edgar. Ayan guys, atin ang ibalik yung mga insulator para hindi naman sila mag-short circuit during ginagamit natin siya. Huwag sana kayong mainip sa panonood sa video na ito dahil marami kayong matututunan sa pangyayari sa inyong paggagawa. Ito ay parang request na din ni Kuya Edgar sa kanyang na-experience. Iginawan lang natin ng video para in reality ay ganun nga po yung nangyari. So after na mabisita o makita ni Recontech na may putol na wire, yun ang hindi pa nagagawa ni Sir Edgar sa kanyang electric pan dahil siya ay nagtanong sa atin kung ano yung kanyang gagawin. So Kuya Edgar, sana ay ang video na to ay nakatulong sa iyong problema. At syempre, inaabangan mo at alam kong inaabangan mo na nag-work nga ba yung corrective action na ginawa ni Mr. Recontech. So wait mo lang hanggang sa matapos. Sana ay nagkaroon ka na ng idea kung paano i-handle ang na-experience mong problema sa ginagawa mong electric pan. Okay, ipagpatuloy ko lang guys ang ating pag-wire harness kasi importante ito at ito ay kasama sa quality ng trabaho ni Recontech. The more na malinis yung wirings ng electric pan mo, the more na may quality siya tignan. Ganyan si Recontech. Quality is my priority. Yan guys, sana ay ito ay makuha nyo rin na modelo. Malinis na gawa. Hindi yung puputulin mo yung wire, napakarami, 6, tapos pagdudugtudugtungin mo right after, ay napakapangit na putingnan. Okay? Tapusin ko lang yung harness. Ayan, at huwag natin din kalimutan na i-measure yung resistance ng bawat speed para nakakatiyak tayo na yung motor natin ay working pa at maging yung thermal fuse. Ayan, sa number, anong number pa ito? Teka lang. Number 1, mayroon tayong 528 ohms. Ayan po, nakikita nyo. Tapos yung number 2 ay 460 ohms. Then yung number 3 ay 367 ohms. So, kompleto na yung ating resistance sa bawat speed as you can see guys. Oha, at naiinip ng aking mga viewers. Gagana na kaya ito? Huwag nyo naman akong tarantahin guys sa pagbabalik ng motor. Ingat-ingat pa rin tayo kasi yung excitement minsan ay nagkakaroon niya ng problema at the end. So, ayan, as you can see, Recontech ay slow moving lang siya.
Kasi alam na niya yung mga precaution na pwedeng mangyari during pagbabalik ng mga casing. Kita mo yan? Pati capacitor. Ingat lang sa paglulusot. Baka mabaltak pa yung wire, di ba? Yan si Recontech. Safety is my priority. Ika nga. Okay? Don't forget to subscribe sa Recontech. Yun. Humapit na guys. At maging yung capacitor natin ay nailabas naman ng maayos. Okay, iskruhan na natin to para sama-sama natin mapanood. It's gonna be work guys. Let's reveal the truth. Okay. Siyempre naman, wag natin kalimutan ibalik ang screw. Hindi naman kaya iikot yan kung hindi maganda yung pagkakahigpit natin sa 4 na sulok. Pagka uneven yung pagbabalik natin yan guys, akala mo baluktot ang shafting pero hindi lang pantay-pantay yung pagkakahigpit sa mga screws. Okay? Tulad ng dati, maluwag pa rin siya o malubay ang kanyang rotor. Ayan. Lagyan lang natin konting impact para sa alignment. Yun oh. Free wheel na free wheel siya. Yun. Okay, lagyan natin ng indicator. So, ayan na. As I've said to you, lagyan natin ng indicator para makita natin ang paggalaw. Medyo feeling ko ay excited na ang bawat isa. Salamat sa pag-aantay nyo at pagtapos nyo sa video na to. At lahat tayo ay makinabang sa itinuturo ni Recontech. Welcome kayong lahat sa Recontech channel. Ayan, naka-plug in na tayo. Okay. Ayan na guys. Yun. Umikot na guys. Sir Edgar. Umikot na ang ginagawa ni Recontech. Kaya yung nire-repair mo ay malamang ay may putol na wire lang dyan na isa. Kaya balikan mo na at bisitahin mo ang wirings. Kita nyo yan guys, success si Recontech sa kanyang pag-troubleshoot. Ito ay part pa lang ng season 1 at episode 1. Abangan nyo yung episode 2 guys ng pagre-repair sa electric pan. Ito na ang episode 2 guys. Abangan nyo yan at ating igagawan ng video. Maraming salamat sa inyo. At stay safe everyone. Bye-bye.